ating pong and then let me just share. Okay, tuloy natin po yung ating pag-aaral, yung ating pong training. Last time, we started already yung ating pong pag-aaral, no? At as what we have said, we have 4 modules, 4 yung module na ating pinag-aaralan regarding this topic, discipleship training. At sa ating module 1, kung saan tayo nandoon, ito ay all about pursuing Christ. And we are already, and then sa module 2, we will be talking about loving God. And then module 3, sa cultivating godliness and then making disciples. So sa module 1, as we go along again, when we talk about pursuing Christ, no, may 6 na lesson tayong pong pinag-aaralan dito: the gospel, repentance and faith, assurance of salvation, abiding in the word part 1, and then abiding in the word part 2, and prayer. So far, ang natapos na po natin yung 3, no? I hope na press pa sa inyong mga mind yung regarding the gospel, yung how important we need to know about repentance and faith, and how we need to have the assurance of salvation. So dito, ang ating pong pag-aaralan na nag-umpisa tayo last time is yung part 1 ng abiding in the Word. And we started talking about what Jesus Christ said in John 8 verse 31, that if you abide in my word, then you are truly disciples of mine. Ito ay tunay na palatandaan, mga kapatid, na tayo ay mga tunay na tagapagsunod ng ating Panginoon kung marunong tayo manatili sa kanyang mga salita. Ang ibig sabihin ng abide in the word is to continue, no? Yung when God called us to abide in His words, kailangan nating hindi lamang manatili, kundi patuloy tayong makinig, no, sa kanyang mga salita, na ang intensyon natin at ang hangarin natin ay ito ay masunod at ito ay mai-apply sa ating buhay. So sabi ko nga last time, there is nonsense if we will just continue to hear or read the word pero wala tayong intensyon na ito ay ating i-apply sa ating buhay, no? So walang purpose po 'yon. So walang dahilan yung ating pong pakikinig at yung ating pagbabasa ng salita ng Panginoon kung wala naman tayong intensyon to obey it. But that is what is it to abide in the word of the Lord, no? To abide in the word of the Lord is continuously hearing from God, and then there's a purpose of obeying it. You know, as Christian, it is essential that you cultivate a godly habit of taking God's word in a regular and consistent basis. Dapat maging regular at maging consistent yung ating pong pakikinig o pag-aaral ng salita ng Panginoon. At yung po yun ay kailangan natin i-cultivate itong ganitong klaseng godly habit para magkaroon tayo ng pagkakataon na patuloy na mapag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Sabi nga ni Peter, no, sa 1:23, sabi nga natin last time that we were born again, not of a seed. This refers to the word of the Lord, but it is through the living and abiding word of the Lord. No, we know that the word of God is likened by God or the Bible as a seed that has been planted into our hearts. Itinanim niya ng Panginoon sa ating mga puso. At sabi nga natin na through that word that has been planted in us, we were born again, no? Through the living and abiding word of the Lord. Buhay na at nananatiling salita ng ating Panginoon. And sabi nga ni Peter, we need to long for pure milk of the word of God so that we may grow in respect to our salvation. So dito sa abiding in the word, meron tayong 5 pag-aaralan, no? It will be part 1 and part 2. And then dito sa part 1 and part 2, ang ating pong pag-aaralan is to abide in the word is continuously to hear, to read, study, memorize, and meditate. So bibigyan natin po ng pansin, how is it really to hear, to read, study, and memorize, and meditate. Okay? Now last time we started verses this question number 1. And then we are able to finish only up to Luke 11 hanggang Luke 11 verse 28. No, sabi dito, basahin daw natin itong mga salita na ito ng ating Panginoon and bigyan natin ng pansin what is it really of those who hear and do and believe God's words. Ano ba ang sinasabi ng mga salita na ito ng ating Panginoon, itong mga scriptures na ito regarding how is it really for us na we need to hear,
As we hear, we have to do, and then as we do it, we continuously believe. Okay, so hearing God's words. Sabi nga natin nung last time, inumpisahan natin that when we talk about Luke 8:21, inilalarawan ng ating Panginoon that when it comes to His mother and brothers are those who really hear God's word, no, and put it into practice. They are Jesus' mothers and brothers. In-explain ko na ito nung last time that when we consider by the Lord Jesus Christ to become mothers and brothers, ibig sabihin ito yung talagang very close sa kanya, ito yung maituturing na pamilya niya, no, somehow nandun yung sabi nga natin, yung talk about our mothers and our brothers, ito yung pamilya natin, our loved ones, no, ito yung very close unto us. So when it comes to the Lord Jesus Christ, nandun yung relationship niya when it comes to those people who knows how to read the word of the Lord and put into practice. So sa ating Panginoon, napaka-importante sa ating relasyon sa ating Panginoon, napaka-importante yung hindi lang po tayo marunong makinig sa salita niya, kundi marunong natin ito ay i-apply o put it into practice. Doon sa Luke 11:28, sabi nga natin, blessed are those who hear the word of God and obey it. Dito natin makikita that there is kaakibat yung pakikinig ng salita ng Panginoon, at kung ito ay ating ina-apply, no, ino-obey, nandoon yung blessing ni Lord. Mapalad daw po yung mga tao na marunong makinig sa salita ng Panginoon at ito ay kanilang tinutupad o ino-obey o ina-apply sa kanilang pamumuhay. At maituturing na talagang tayo po ay blessed if we are really hearing continuously the word of the Lord and we are all obeying it. So dito po tayo pupunta doon tayo natigil at dito natin i-continue ang ating pag-aaral tonight. Now, from this passage of Romans chapter 10 verse 17, anong sinasabi naman ni Paul when it comes to those who hear and do and believe God's word? No? Ano ba nagagawa ng salita ng Panginoon when we continuously hear it and when we know how to apply it and we know how to believe the word of the Lord? Ano ba ang nagagawa niyan sa ating buhay sa Romans 10:17? Sabi sa Romans 10:17, consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. Okay? Now, what is your answer here? What does Romans 10:17 tells when it comes to the word of the Lord? Now, when we know how to do it, when we know how to apply it, and at the same time believe in it. What does the word of the Lord, ano bang ginagawa nito sa ating buhay? Pastor, natututo po tayong sumampalataya pag lagi-lagi tayong nakikinig. Okay, natututo tayong sumampalataya sa ating Panginoon, no? Sabi nga dito ni Paul sa ating pong Romans 10:17, sabi nga natin, they may receive faith, no? Napaka-importante na it is faith comes. Sabi nga ni Paul dito, kung himay-himayin natin as what Sister Vilma says, no? Consequently, sabi dito, yung pananalig natin, yung ating pananampalataya, when we talk about faith, ito yung pananalig, ito yung paniniwala natin, pananampalataya natin sa Panginoon. Saan ba ito lang gagaling? Sabi niya, faith comes. No? So ito ay nagmumula, kanino? Sa pamamagitan daw ng pakikinig ng mensahe. No? At itong mensahe na ito is being heard through the word about Christ. So makita natin dito na it is faith. Ito ay sabi nga natin, hindi ito natural thing na madali magkaroon ng pananalig at pananampalataya. I believe without the word of the Lord, without the message of Christ, hindi tayo magkakaroon ng malalim na pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon. No? Kaya nga sabi dito ni Paul, ang pananalig at ang pananampalataya natin ay nagmumula sa pakikinig ng mensahe. At itong mensahe na ito ay napapakinggan daw sa pamamagitan ng salita
patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. So yung mensahe na ating naririnig, ito ay naririnig natin, no? Yung mensahe dapat mapakinggan, no? There is, sabi nga natin, how important that we need to hear, because without hearing the word, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng pananalig. So sabi nga natin, meron tayong Bible, pero kung hindi naman ito binabasa, no, at hindi tayo nakikinig sa mensahe ng Biblia, then useless lang din yung Biblia kung hindi ito ay ipinapahayag sa atin. At kailangan maipahayag yan sa atin at mapakinggan, at kapag tayo patuloy na nakikinig, no, sa pamamagitan ng mensahe at ang salita ng Panginoon patungkol kay Hesukristo, ito raw ay nagpapalawig at nagpapalalim lalo pa ng ating pananampalataya. Kaya nga kapag tayo ay patuloy na nakikinig ng mensahe ng Panginoon, o sabi ko nga kanina, last time, pag sinabi nating hearing the message, hindi ibig sabihin nakikinig ka lang. Kahit ikaw ay nagbabasa, you are also hearing. Kasi even kapag nagbabasa tayo ng Bible, you are hearing from God, because the message of the Lord is yung mensahe ng Panginoon ay isinulat sa Biblia. At kapag tayo nagbabasa ng Biblia, ibig sabihin nangungusap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya you are also hearing even though you are reading. Okay? Kapag nagbabasa tayo, you are already hearing as well, because God is speaking through His words. At itong mensahe na ito na ating napapakinggan sa ating Panginoon ay dapat maipahayag sa atin. No? Dapat merong nagpapahayag. Either God is speaking unto us, or someone is speaking unto you, or you yourself is reading the Word. And when you are able to hear the Word about Christ, so yung mensahe pala is about kay Christ. Okay? So yung mensahe na naririnig natin na nagpapalalim sa ating pananalig at pananampalataya ay yung patungkol sa Panginoon. It's about Jesus Christ. At ito ay nagdudulot sa atin. Kaya nga kapag tayo ay patuloy na nagbabasa, nakikinig, lalo at higit sa lahat, lalo lumalalim lalo yung ating pong pananalig at ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. So yun po yung isang dulot nung kapag tayo ay nakikinig, when we are hearing God's words, we are able to receive faith, and we are able to deepen more our faith in God when we continuously hear and hear from the Lord regarding the word concerning about Jesus Christ. Okay? Now, let's go to 1 Thessalonians 2:13. Ano naman sinasabi nitong 1 Thessalonians 2:13 pagdating sa hearing, doing, and believing God's word? Anyone? Sige lang po, paki-unmute if you want to speak. Pastor, Okay, go ahead. God's word will perform the work in them. Yeah. God's word will perform the work in them. Okay? Now, let's see itong 1 Thessalonians. Tingnan natin, pag-aralan natin, and let's see if kung yung ba yung sinasabi ni Sister Leah. Okay? So, sabi ni Paul sa Thessalonians 2:13, and we also thank God continually, because when you receive the word of God, which you have heard from us, you accepted it, not as human word, but as it actually is the word of God, which is indeed at work in you who believe. Okay? So dito, makikita natin, kung himay-himay natin yung sinasabi dito ni Paul, siya'y nagpapasalamat sa Panginoon, and we also thank God continually, because ano yung bagay na pinagpapasalamat niya sa Panginoon, sa Diyos? Na sabi niya, when you receive the word of God, nung tinanggap daw nila itong mga mananampalataya sa Thessalonian, nung tinanggap daw nila ang salita ng Panginoon na kanilang narinig. So dito makikita ninyo
Di ba kanina, faith comes by hearing. Merong nangyayari kapag tayo ay patuloy na nakikinig ng salita ng Panginoon. Di ba? Sabi natin kanina sa Romans 10:17, when we are hearing, ito ay nagkakaroon tayo ng pananalig sa ating Panginoon. Lumalago ang ating pananalig. Dito naman, sabi dito, which you have heard from us. Sabi ko nga kanina, yung word of the Lord kailangan na ipahayag para marinig, no? Hindi po pwedeng hindi merong magpapahayag sa atin, whether God is speaking or a pastor is speaking or anyone is proclaiming it, so that it may be heard. Kaya dito si Paul, siya yung nagpahayag ng salita ng Panginoon sa mga Thessalonica, at ito yung sinasabi nga niya, pinagpapasalamat niya na nung tinanggap nila yung salita ng Panginoon, na narinig nila sa amin, sabi niya, which you have heard from us, tinanggap daw nila ito hindi as a human word, no? Hindi nila tinanggap ito na parang galing kay Paul, na parang taong teaching lang or anything concerning about human word, but as it actually, sabi niya, yung binibigyan ng kasiguraduhan itong mga believers na ito, kaya nga sabi niya, but as it actually is, yung actually doon, parang binibigyan niya ng assurance itong mga mananampalataya na ito, na ang narinig ninyo ay hindi human word, but actually it is the word of God. Ito ay salita ng Panginoon, which is indeed at work in you who believe. Kapag daw tayo nakikinig ng salita ng Panginoon, ito ay, sabi doon, it is working in us, no? When we believe in it. May kapangyarihan ang salita ng Panginoon na kapag ito ay ipinapahayag at ito ay napapakinggan ng mga tao, at kapag ito ay kanilang tinanggap, no? Merong kapangyarihan ang salita ng Panginoon na ginagawa sa atin sa mga mananampalataya. So makikita natin dito merong process. Kailangan muna na mapakinggan, no, hearing the word of the Lord, and then after you hear the word of the Lord, you have to accept it as a word of God. O yung pag sinabi nating accept, yung parang yung you are receiving, no, you have to receive, you have to somehow believe. And then when you believe and you accepted the word of the Lord, there is the power of God in you. May ginagawa ang salita ng Panginoon sa buhay ng isang mananampalataya. Okay? So, dito makikita natin that God's word will perform its work in them. Tama yung sinabi ni Sister Leia. Yung salita ng Panginoon, kapag ito'y pinapahayag, napapakinggan ng tao, at ito'y tinanggap nila, yung salita ng Panginoon, merong gagawin. Gagawin niya yung kanyang trabaho o yung kanyang work sa buhay ng mga nakikinig at sumampalataya at tinanggap yung mga salita na yon. It becomes alive, and then itong word na ito is somehow performing. Meron siyang ginagawa na sa ating buhay kapag tayo nanalig at tayo sumampalataya sa salita ng ating Panginoon. So dito natin makikita, no, na hearing God's word, napaka-importante yung hearing God's words. Hindi tayo pwedeng titigil in hearing the word of the Lord. Kailangan continuous, consistent. So one way to abide in the word of the Lord is to continue to hear it. No? So yun yung number one. Kailangan continuous yung hearing natin of God's word so that we are able to abide in it. And when you know how to hear, may mga ginagawa ang salita ng Panginoon sa atin. No? Nagpapanalig sa ating pananampalataya. Kapag tinanggap daw ito at ating inangkin at merong, sabi nga natin, we believe in it and we receive it, God's word will perform its work in them. Di ba sabi nga sa Bible, no? That sabi doon, sabi nga ng Panginoon in the Old Testament times that every word that comes out from the mouth of God, no, will accomplish, and it will not return void, but it will accomplish the purpose, the way God has sent to. No? Ibig sabihin, ang sinasabi ng Panginoon doon that every word that comes out from the mouth of God
will not return to him void. Yung para bang yung salita ng Panginoon na kanyang ipinoproklima sa tao, hindi ito babalik sa Panginoon na parang nasayang lamang. Ibig sabihin, ito ay pinapahayag ng Panginoon dahil may kapangyarihan ang kanyang mga salita at ito ay magaganap kapag ang isang tao ay nanampalataya at ito'y tinanggap niya. No, makikita natin yung power of the word of the Lord. In what way you will able to see the power of the word of God? Diba? Sa book of Genesis, diba? Nakita natin, nung create ni Lord ang lahat ng bagay dito sa lupa at sa langit, sa kalawakan, no? Meron ba siyang, let me ask you, nung ginawa niya ang lahat, no? Meron bang, ibig sabihin, paano ginawa ng Panginoon ang lahat ng bagay, no? When He created everything? In what way He created them? Sino gusto sumagot? How does the Lord created everything? Okay? Wala. Okay. Now, di ba sa book of Genesis, mapapansin ninyo, when God created everything, walang pinagmulan lahat. Okay, for example, when God created everything, it is by His words, by the power of His words. No? Di ba sabi niya, let there be light. Okay. Nung sinabi niya, pinahayag niya yon, then there is light. No? Then let there be like this. No? Kung ano yung sinasabi ni Lord, yun yung nangyayari. So, ibig sabihin, makapangyarihan ang salita ng Panginoon that when He spoke, no, it is done. No, kung ano yung sinabi ng Panginoon, yun yung nangyayari. So there is a power in the work, in the word of the Lord that it will perform its work according that it has been proclaimed by God. Kaya nga kapag pinoproclaim natin ang salita ng Panginoon, dahil ito'y salita ng Panginoon, makapangyarihan ang salita ng Panginoon, and it will work in those people who are able to hear it, at the same time accept it and receive it, and at the same time believe in it. Okay? So merong ginagawa ang Panginoon through His words. Kaya nga, napaka-importante yung hearing God's words. When you talk about hearing God's word, kailangan may nagpapahayag. Kaya nga, useless ang salita ng Panginoon kung hindi natin ipapahayag, mga kapatid, para yung mga tao makakadinig nun ay may pagkakataon na sila ay baguhin, no? So that the word of the Lord will able to perform its work in them. Kaya nga sabi ni Paul, hindi natin, paano natin, minsan, no, yung sasabihin natin na maraming hindi maliligtas, no? Sabi nga natin na marami ang hindi pa nakakarinig ng salita ng Panginoon. Ngayon, sino sisisihin mo? Sila ba ang dapat sisihin natin? Kung bakit sila ay mawawalay sa Panginoon at sila po ay makokondem, no? Ibig sabihin, hindi rin po sila pwede ring sabihin o sisihin sa mga, kung sakali man sila ay mapawalay ng tuluyan sa Panginoon and they will go in hell. It's because siguro dapat tayo ang sisihin doon. Kasi kung wala naman nagpapahayag sa kanila para sila'y sumampalataya at marinig at sumampalataya at tanggapin yon, paano nga nila malalaman? Paano nila tatanggapin? Paano sila sasampalataya kung wala namang nagpapahayag sa kanila? Kaya hearing God's words needs to be proclaimed it first. Bago makapakinig ang tao ng salita ng Panginoon, kailangan ito maipahayag muna. So, who will proclaim it? Sino yung magpapahayag noon? Tayo, mga kapatid. Kaya napaka-importante po, mga kapatid, na bilang tagapagsunod ni Jesus, marunong tayong mag-proclaim, marunong tayong ipahayag ang salita ng Panginoon para magamit ng Panginoon Diyos tayo upang kapag naipahayag natin ito, yung salita niya ay nagiging makapangyarihan sa isang tao na kapag ito'y narinig at lalo tigit sa lahat kapag ang itong taong ito ay tumanggap at sumampalataya sa kanyang narinig. Ito ay pinaniwalaan at tinanggap. Sabi doon, the word of the Lord will accomplish its work in them. Okay? Now, let's go to question number 2 regarding hearing God's word. So may ginagawa ang salita ng Panginoon sa question 1.
Now, let's go to question number 2 regarding hearing God's word. From these scriptures, binigyan na naman tayo ng mga scriptures. Do you think a Christian should stay home from church and just read the Bible privately? Okay, without verse, hindi ko muna lalagay yung mga verses natin. Sino gusto muna itong mag-answer nito? Walang verse. On your own. Ang isang Kristiyano ba, do you think ang isang Kristiyano kailangan lang na magstay lang sa bahay, not going to the church, and just read the Bible privately, and then okay na yon? Hindi ka nagpupunta ng simbahan, doon ka lang sa bahay, pero nagbabasa ka ng Bible. Okay na ba yon o hindi? Di mo, Pastor. O, sige, isa-isa. Sinong gustong una ano? Sige, sino? Marie? Hindi po. O, bakit? Hindi. Kasi sabi po, di ba, sabi dun sa huwag nung kaliligtaan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Okay. So, wag daw natin Saka hindi po tayo kaligtaan. mag-grow. Siguro hindi naman po tayo mag-grow kung ganun lang ang gagawin natin. Paano naman Kasi kung sabihin sa inyo, Sister Marie, nagbabasa naman ako ng Bible. Paano mo, naman po sa Bible na kailangan din po nating dumalo rin sa mga pagtitipon, hindi lang basta tayo magbabasa. Ganun. okay? Sa akin po, Pastor. Sige, Sister Walita, go ahead. Para po sa akin sa experience ko, pwede naman po. Dahil pag once na hindi ka po binigyan ng day off ng amo, pwede mo naman po bulay-bulayin yung salita ni Lord sa Bible, tapos i-apply mo sa buhay natin. Apply ko sa buhay ko noon po kasing 2006 po, Pastor, wala pa akong day off that time. So Bible lang po talaga ang pinanghahawakan ko. Yung salita ni Lord na pumasok sa akin at mapagtagumpayan ko tong mga pagsubok dahil ang amo ko po talaga napakabagsik. Thanks God po naman po at naging successful po. Okay, praise God, Sister Walita. Thank the Lord, no? So, kung mapapansin natin, no, may tama sila pareho eh. No? Kasi kung may pagkakataon ka, bakit hindi ka naman din pupunta ng simbahan? Kaya lang sinasabi ni Sister Walita, paano kung wala kang day off? At yung amo mo ayaw kang payagan ng pumunta sa simbahan. So, may mga sandali na talagang mag-rely tayo talaga sa prayer, mag-rely tayo sa ating pong devotion, sa ating pagbabasa sa salita ng Panginoon. And I believe na okay din naman. Kaya lang, ang tendency lang dito, paano kung meron nga tayong time at hindi ka naman din nagpupunta? So, okay yung kay Sister Walita, no? Hindi ko sinasabing hindi yon. But then, kapag meron din naman tayong time, kung meron tayong talagang pagkakataon na magpunta ng simbahan, why not? No? Bakit kailangan hindi tayo magpunta ng simbahan? Kahit tayo nagbabasa ng Bible, napaka-importante rin mga kapatid na tayo po ay nakikipag-fellowship. No? Mahalaga po yung we join together as fellow believers in Christ. No? Sabi nga natin, dito tayo nagpapalakasan. Kapag tayo ay nagsishare doon sa salita ng Panginoon na ipinapahayag sa atin, no? Kaya nga napaka-inam. Sabi ni Sister Senny sa chat group, minsan kasi ang testimony ng mga iba ay maging encouragement din sa iyo at pwedeng magpapalakas din sa iyo. Yes, tama yun, no? Sometimes yung mga testimony natin, sometimes yung wala nga talagang pagkakataon pumunta ng simbahan. But then, kapag meron, punta tayo mga kapatid, no? Napaka-importante that we need to go to the church. Okay, tingnan natin yung mga verses and then let's see. Okay? Now, sabi dito, no. Okay? Hindi ko sinasabi mali yung sinasabi ni ni Sister Walita, case to case to. Although kung siguro kaya no is because dahil nga baka nga kung may pagkakataon siyang pumunta ngayon, kung hindi naman siya nagpupunta, is that we cannot just stay home from church and just read the Bible if we have time to go to the church. Pero kung wala, okay po yung sinasabi ni Sister Walita, no? Wala tayong issue regarding that. Okay? Now, tingnan natin, no? Tingnan natin yung itong mga verses na ito. Okay? Okay, so sa hearing
from these scriptures, kung mapipinta natin dun sa mga pinasadahan natin regarding sa question 1, no, yung mga questions na yon, makikita natin kung babalikan natin dito ulit, no, itong mga 1 Thessalonians, no, karamihan saan ba nila narinig ito? No, sa Thessalonians, sabi doon, sabi ni Paul, you have heard it from us. No, kung nasa bahay lang sila, hindi nila maririnig to kay Paul. Ibig sabihin na narinig nila ito sa isang lugar kung paano ipinahayag yan ni Paul. Okay? Now, puntahan natin yung kanina yung Romans 10:17. Ganun din naman, no? Faith comes from hearing the message and the message of God to the word about Christ, no? Maraming beses na yung naririnig natin ang mensahe sa mga church context, no? Yung kapag merong worship service, tapos merong preaching, no, doon natin napapakinggan yung mga mensahe na yan. Okay, yun nga yun, yung Luke 11:21, di ba? Blessed are those who hear the word of the Lord and obey it, no? Pinakamagandang context or place where we can hear the word of the Lord and obey it is in the church, no? Doon natin talaga, di ba sa church kasi mga kapatid, doon tayo tinuturuan i-obey. Sometimes, di ba, sabi nga ni Jesus Christ sa Great Commissions, teach them to obey regarding the commandments that I have given you and I will be with you. So dito, saan ba natin tinuturuan ang mga mananampalataya na mag-obey? Di ba sa church, sa mga cell group, sa mga BS natin, doon natin sila tinuturuan. Kaya nga, pag sinabi nating hindi lang tayo na mag-i-stay lang sa bahay, but then kung meron tayong pagkakataon na mag-join, kanya yung ginagawa ninyo every night, di ba? Meron kayong sharing God's words. So, tama lang yun, no? Kahit kung maituturing mo, parang gathering na rin ninyo yun, no? Parang nasa simbahan na rin naman kayo nun. Kasi ang simbahan talaga is kayo, hindi yung building. Okay? So pag sinabi nating church, mga kapatid, hindi yung nasa rin church. We talk about church, tayo yung church. Kaya kung saan tayo yung simbahan. Kaya kahit man nasa messenger kayo gabi-gabi, tapos nakakonect kayo isa't isa, nag-aaral kayo through messenger, okay yon. Kasi tama yon, doon kayo nag-word of God, doon you hear the word of the Lord, doon natin tinuturuan, nagpapalakasan kayo. It is where you teach them to obey. And then sharing, no? Nag-share kayo ng inyong mga testimonies, ano bang ginawa, and then you end up praying to the Lord, no? Kaya maganda po yung ginagawa ninyo every night, no? Kaya sabi nga natin, you continuously do that for the glory of the Lord. Okay? So tama po yung ginagawa ninyo. Okay, punta na tayo sa hearing God's word from, okay, now tapos na yung hearing, no? Unang-unang napaka-importanting aspect when you know how to abide. First, hearing God's words. Kaya yung ikalawang aspect, when you talk about abiding in the Lord's word, is not only hearing it, but also reading God's word. So dito, sabi nga natin, yung hearing dito, doon kanina, yung hearing, yung pinakikinggan mo. Ito namang reading naman, ikaw naman yung nagbabasa. Okay, yung dalawang pamamaraan. Okay, when you hear, there is someone who is proclaiming it. And when you are reading naman, ito yung ikaw naman yung nagbabasa. Okay? Ito yung susunod na pag-aaralan natin. Now, read the following references. Matthew 12, verses 3, verse 5, and then chapter 19, verse 4, chapter 22, verse 31, and then Mark chapter 12, verse 26. Now, sa pagbabasa natin itong mga scriptures na ito, ang sasagutin nating tanong at ang pagbubulay-bulayan natin is, what did Jesus expect them to do with God's words? Ano ba ang gusto ni Lord? Ano ini-expect ni God kapag tayo ay nagbabasa ng kanyang mga salita? No? What did Jesus expect? Anong ini-expect daw ni Jesus Christ pagdating po sa salita ng ating Panginoon, no? Especially when we are reading the word of the Lord. Okay, let's go to Matthew 12, verse 3, and then Matthew chapter 12, verse 5. Okay, now, sabi dito, Matthew 12, verse 3, he answered, haven't you read what David did when he and his companions were hungry?
And then sa Matthew 12 naman, verse 5, ang sabi dito, or haven't you read in the law that that the priests on Sabbath day, on Sabbath duty in the temple desecrate the Sabbath and yet are innocent? Now, dito, kung mapapansin ninyo, I underlined yung word na haven't you read. Okay? Dito, mapapansin natin dito, karamihan ng sinasabi dito ni Lord, no? Yung karamihan ng sinasabi ni Jesus Christ, lagi niya sinasabi sa kanyang mga kausap, hindi ba ninyo nabasa? Okay? Di ba? Ibig sabihin, ibinabalik din ni Lord yung katanungan sa kanila. Hindi ba kayo nagbabasa kung paano si David? No? So may nagtatanong si Jesus Christ, no? Maaring meron siyang itong mga sitwasyon na ito, meron siyang ina-address, maaring merong dapat linawin, o itong mga tao ito ay nagtatanong kay Lord, kaya nga si Lord, laging niyang sasabihin sa kanila, hindi ba ninyo nabasa? No? Haven't you read na ito ang nangyari? No? Ibig sabihin, napakahalaga ang pagbabasa. No? Kasi dito pa lang, makikita natin kay Jesus Christ, laging kung tayo yung binibigyan niya ng mga verses na ito, haven't you read when a man what David did when he, so parang ina-address niya sa atin ito na ngayon kung hindi tayo nagbabasa, paano mo malalaman na si David pala when he and his companion were hungry, ano nangyari? Di ba pumunta sila sa templo, kinain nila yung tinapay na para sa mga priest lamang. Okay, no? Kaya nga sinasabi ni Jesus Christ, no? Haven't you read what David did when he and his companions were hungry? Hindi niya ba ninyo nabasa na si David ay nagpunta sa templo kasama yung kanyang mga kasama at kinain nila yung tinapay nang sila'y nagugutom? Okay? Doon naman sa Matthew, sa verse 5, or haven't you read? Hindi ba ninyo nabasa in the law, doon sa law, na ang mga priests on Sabbath duty in the temple desecrate the Sabbath and yet are innocent? Okay. May mga sandali daw sa Sabbath day na sa pagsisilbi ng mga pari, no, yung mga priests on Sabbath day, merong mga sandali na may mga ginagawa sila on Sabbath na sometimes na desecrate, no, yung Sabbath. Pero they are innocent, no. Ibig sabihin, si David, kahit kinain niya yung say gutom kasama yung kanyang mga kumpanyon, nagpunta sila sa templo. Although it is forbidden by God, but then they are innocent about it, no? Yun ang sinasabi dito ni Lord. And kasi ang context itong Matthew 12, para bang inaaksuhan nila si Jesus Christ doing things on the Sabbath day, na parang guilty siya, no? Kasi 'di ba sa mga Hudyo kapag Sabat, hindi ka gagawa, no? Kailangan wala kang gagawin. So ganun ang mga Hudyo in those times. So, hindi sila dapat gumawa ng kahit anong bagay because it is Sabbath day. Kaya nga dito ang ina-address ni Jesus Christ na hindi pa ninyo nabasa na kahit itong mga taong ito, no, meron silang, 'di ba, yung mga priests. Okay, Sabbath day, dapat pati yung priest hindi siya gagawa. 'Di ba? Pero, 'di ba, kung hindi gagawa ang priest, sino yung magpapatuloy ng pag-o-offer? 'Di ba sabi sa commandment ni God sa law na dapat continuous yung offering ng incense, dapat yung offering sa altar continuous, no? Sinong gagawa noon kung walang gagawa? Ngayon, so dito, although nilalabag ng priest yung somehow yung mga ibang mga law, pero they are innocent is because may case to case na dapat gawin pa rin yon, no? Even on the Sabbath, kasi meron ding other commandments si Lord na dapat continuous yung offering. Ngayon, kung hindi gagawa yung priest on the Sabbath day, walang mag-o-offer noon. Kaya dito sabi ni Jesus Christ, hindi ba ninyo alam na itong mga priests naggumagawa rin sila sa Sabbath day pero hindi sila condemned, but they are innocent because tinutupad din naman nila yung commandment ni God. Okay, so dito makikita natin dito, hindi ang hina-highlight ni Lord dito, hindi yung dahil hindi sa Sabbath o si David. Ang hina-highlight dito yung in-underline words ko, haven't you read? Hindi ba ninyo nabasa? So ang para bang sinasabi ni Lord, napaka-importante nating magbasa.
Kasi kung hindi tayo nagbabasa, hindi natin malalaman lahat ito. Okay, yun ang sinasabi dito. Okay, tingnan natin yung iba pa. So read it, no? Ano in-expect ni Lord kapag binigyan niya tayo ng Bible? Basahin. Yun ang ibig sabihin doon. We have to read it. Okay? Now, tingnan natin naman yung Matthew 19:4. Ganun din, no? Haven't you read? Yun na naman. Ganun din na naman yung sinasabi. He replied that at the beginning, the Creator made them male and female. So dito, anong ini-expect ni Lord? Kailangan daw natin basahin. Haven't you read? No? Hindi ba ninyo nabasa? Lagi ang sinasabi ni Lord. Pag meron siyang ina-address na mga bagay. Okay? Read it na naman. No? Haven't you read? You have to read it so that you may able to know regarding this, what the Creator made. How the Creator made them male and female. Matthew 22:31, ganun din. Okay? Have you not read what God said to you? But about the resurrection of the dead, okay? Paano natin malalaman yung everything about the resurrection kung hindi naman tayo nagbabasa? Kaya yun yung sinasabi ni Jesus Christ. How will you come to know the resurrection? Have you not read what God said to you about the resurrection? Yun ang sinasabi niya dito. So, parang hina-highlight lagi ni Jesus Christ sa mga verses na ito, mga succeeding verses natin, dito sa question na ito, hina-highlight yung have you not read? Haven't you not read? Okay? Laging ganun ang bangkit ni Lord. Parang bang binibigyan ng diin na hindi ba ninyo binasa o hindi ba kayo nagbabasa? Yun ang sinasabi lagi ni Lord. Okay? So useless, binigyan tayo ng Bible kung hindi naman natin binabasa. Tama nga si Lord. No? Read it. Sabi nga nitong ating lesson. Okay? Mark 12:26. Ganun din. No? Have you not read? In the book of Moses. So, kapag may tanong, kapag may mga cases na ina-address si Lord, binabalik sila ni Lord sa kung saan dapat makita. Kaya sabi niya, now about the dead rising, about the resurrection, have you not read? So binabalik na naman sila dun sa book of Moses, kung saan binigay yun. In the account of the burning bush, how God said to him, I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Okay, kasi dito sa mga verses na ito, when we talk about reading God's Word, ang laging pinapahayag ni Lord is that you have to read the Bible, or we have to read the Scriptures, or we have to read the Word of the Lord. At lagi niyang sinasabi dito sa kanyang mga salita, have you not read? So how important it is that we need to read the Bible and we need to read the Word of the Lord. Okay? So we have to read it again. So yun lang lagi. Okay? Now, so dito sa mga verses na ito, yung kanina, lahat-lahat ng mga verses na yon, what did Jesus expect them to do when it comes to the word of the Lord? God Jesus Christ expects us to read the word of God. Yun ang sinasabi dito ni Jesus Christ. We have to read it. Because if not, then we will not able to know everything about this. Kung hindi natin binabasa, okay? Ngayon, kung hindi natin binabasa, tapos marami tayong katanungan, kaya nga lagi, have you not read? No? Hindi ka ba nagbabasa? Bakit hindi mo alam? Okay? So, kailangan basahin. So, para maalaman natin. Okay? So, kailangan nating basahin ang salita ng Panginoon. Continuous reading the word of the Lord. So, let's go to question number 2. Read Matthew 4:4. How much God's word did Jesus assume we would read and live on? Dito sa Matthew 4:4, ang tanong ni Lord, how much did Jesus assume we would read and live on? Di ba sa question 1, sabi ni Lord, read it. Now, how much do we need to read it? Okay? Now, let's see yung Matthew 4:4. Jesus answered, it is written, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. No? So how much God's word did Jesus assume we would read and live on? Based on Matthew 4:4. Anong sagot niyo dyan? Every day, Pastor. Every day? Bakit every day? Because every day din tayong kumakain. Yung spiritual, kailangan din nating pakainin every day. Okay, so every day, yes. Yes. What else? Sino pa?
Now, pag-usapan natin ito. Sabi dito, man shall not live on bread alone. Now, what is this bread here? What do we mean by bread here? Ano bang bread ito? Na man shall not live on bread alone. Ano yung bread doon? Word of God. God. Is it physical or spiritual? Spiritual. Physical. Physical yung una, no? Itong man shall not live on bread alone. Yung bread dito, mga kapatid, is yung physical bread. Yun nga yung pagkain natin. Okay? Yung pang-araw-araw na pagkain, sabi nga ni Sister Vilma. Okay? So, ang sabi dito ni Jesus Christ, kahit meron tayong pagkain araw-araw, okay, breakfast, okay, meron kang lunch, meron kang dinner, meron ka pang mga snack, okay, snack sa umaga, snack sa hapon, snack sa gabi, okay, kumpleto ka, okay, you will not able to live, okay, by just being, having all these things only, okay, malakas ka sa katawan mo, dahil kumakain ka lagi, pero you will not live by it only. But we live on every word that comes from the mouth of God. Okay, so dito, ikinukumpara ng Panginoon itong bread as also as what Sister Vilma said kanina, no, na parang pagkain din natin. Na ang salita ng Panginoon ay parang pagkain din na sabi nga natin, kung walang pagkain tayong physical na pagkain, hindi tayo mabubuhay. So lalo tigit sa lahat daw kapag wala tayong pagkain ng ating spiritual, at ang pagkain daw ng spiritual natin ay yung every word that comes from the mouth of God. So how much God word that Jesus Christ wants us to read and take? Okay? Sabi nga, okay, sabi si Vilma, araw-araw, okay. Yes, Talea? You want Every to... word that proceeds from God's mouth, Pastor. Okay. Okay, so dito makikita natin, kung mapapansin ninyo, how much daw, gaano ba ang ano, okay? Ang sabi dito, every word that comes from the mouth of God. Okay? So, kumbaga sa ano, kung di ba pagkakain tayo, okay, di ba pagkakain tayo ng, kunyari, merong pagkain sa table, may mga sandali, mga kapatid, na hindi mo kakainin lahat. Okay? Yun lang gusto mo. Siguro kung may salad doon, merong adobo, may sinigang, not unless gusto ninyong tikman lahat, okay lang din naman, no? Kainin mo lahat, wala naman din problema. Magsalad ka muna, tapos meron kang magsup ka ng sinigang, tapos adobong baboy o adobong manok, okay, kanin, okay. Pwede nating tikman lahat, okay? We can take it all, everything, okay? Pero meron naman din na gusto lang na ayaw nilang gusto lang nila magsalad lang or kanin lang or without vegetable. Now when it comes to the word of the Lord, ang sabi doon, kapag ito ay kakainin ng ating spiritual na buhay, every word, wala tayong tatanggihan. Okay? So ito ay pinapahayag ni Lord na ganito. Ganun mo talaga tatanggapin yon. Hindi part lang. Okay? Hindi pwedeng ito lang, Pastor, kasi ito lang ang apply ko. Ito, ayoko nito. Pag in-apply ko ito, merong mangyayari, mababawasan yung mga... Hindi pwedeng ganon, mga kapatid. Ibig sabihin, when God gave it, He expects 100% to receive it. Hindi 50%, hindi 90%, hindi 99.9%. Parang may reservation ka. So every word that comes from the mouth of God, it has to be taken. Amen. No? Lahat, bawat, sabi dito, bawat kataga. Hindi tayo namimili lang na ito lang ang gusto natin. Okay, kaya pag sinabing word of the Lord, lahat siya. Kailangan yon ay panghawakan, sabi nga natin, pananampalatayaan. Kung ito ay talagang
pagkain ng ating buhay. Hindi tayo namimili lamang na ito lang yung ating paniniwalaan, yung iba hindi. Kasi sabihin mo, hindi ito applicable sa akin. O kaya bakit dahil nakukumbik ka nito, meron ka pang somehow na nagagawa sa buhay mo, nasasagasaan lagi nitong word na to, kaya ayaw mo yan. Ito lang ito. Alam niyo, sometimes when it comes to the word of the Lord, anong gustong-gusto lang natin? Yung may mga word na may promises ng blessing. Okay, yun lang ang gusto natin. Totoo yun. Dito ba tama yun? Pastor. Pero pag may mga word na may sinasagasaan tayo, ay ayaw natin ito. Namimili tayo, di ba? Yun lang ang gusto natin. Yun yung, tingnan nyo po yung mga memory verses natin. Yung mga memory verses ba natin includes doon yung parang nakakaantig ng mga bagay o ano, o baka naman yung memory verse natin na laging kinukot lang may mga blessing lang lagi mga kapatid, no? But then when it comes to the word of the Lord, we have to consider them all, mga kapatid, no? Every word that comes out from the mouth of God, wala tayong tatanggihan. Okay, so kailangan nating tanggapin yon kung talagang gusto nating lumago. Hindi lang tayo daw nabubuhay sa tinapay, physical na food, but on every word, lalo tigit sa lahat, sa bawat kataga na nanggagaling sa bibig o sa nanggagaling sa Panginoon na ipinoproklima na sa atin. Every word that proceeds from the mouth of God. So, dear, makikita natin from this verse na ang salita ng ang Biblia, hindi yan galing kanino. Okay? Ito'y galing sa Panginoon. It comes from the mouth of God. Kaya nga yung mga pastor, kapag ito'y pinapahayag nila, they become mouthpiece of God. No, sila'y parang mouthpiece lang, hindi ito galing sa amin. Kung ako man ay pastor, hindi ito galing sa akin. I'm just a mouthpiece of the Lord, but the word comes from the mouth of God. I'm just speaking it. It is God, it is the word that comes from the mouth of God, but I am just speaking it to you. Para bang instrumento lang ako para maipahayag yung salita na yun ng Panginoon. But ito'y galing hindi sa akin, ito'y galing sa Diyos. O kaya nga, di ba sabi nga kanina ni Paul na pinapasalamatan namin kayo sa 1 Thessalonians kanina, di ba? Dahil yung ipinahayag namin sa inyo, hindi ito tinanggap ninyo na parang galing sa amin. But it comes, pero tinanggap niya inyo ito na ito'y salita na galing sa Diyos. Okay? So ang na-highlight, hindi po yung si Paul, yung nagpahayag, hindi kami, kundi ang Panginoon Diyos. Kami kasangkapan lamang upang ang kanyang mga salita ay maipahayag sa inyo. Okay? Amen. Kasi every word that it is always God who gives those word at kami parang instrumento lang. So napaka-importante that those word that is na ating pinanghahawakan, ito hindi ito human words, but it is the word of God na ating tinanggap sa Panginoon mismo, na ito'y pinanghahawakan natin. Okay, so yun yung po yung sinasabi dito kaya napaka-importante po yung reading God's words. Okay? When we read the word of the Lord, we have to take it. We have every word. We have to take every word that proceeds from the mouth of God. Okay? Now, tingnan natin question number 3. Okay? Read Revelations 1 verse 3. What is the promise to those who read the book of Revelation? Ano ang promise naman daw ni God kapag binabasa natin yung book of Revelation? Tingnan natin. Okay? So may promise na blessing, no? Tingnan natin, no? Sabi nga sa Revelations 1:3, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Okay, tingnan niyo po, no? Who reads aloud the words of this prophecy, and blessed are those who hear it and take to heart what is written in it, because the time is near. So dito, inulit na naman natin yung word na blessed, mapalad daw po. May dalawang mapalad dito. Sino yung dalawang mapalad dito? Isang nagbabasa, pastor. Okay, isang nagbabasa at yung isang? Who hear? Yung nakikinig.
Okay, di ba? Sabi, blessed is the one who reads. Sabi, ganun din naman, blessed are those who hear. So, mapalad daw yung nagpapahayag, mapalad din yung nakikinig. Okay, kaya nga napaka-importante yung may nagpapahayag at may nakikinig. Okay, hindi makakarinig kung walang magpapahayag. Kaya nga sinabi dito ni John, di ba si John ang nag-write ng Revelation, di ba? Blessed, sabi nga ni Jesus Christ, sabi niya kay John, write this, blessed is the one who reads aloud the words of this prophecy. Kaya nga, mapalad daw ang sino man na ipapahayag ito, no? Na ibabasahin ito at ipinoproklema niya aloud, no? Ng malakas itong words of this prophecy. At ganoon din naman, mapalad din, sabi ng Panginoon Jesucristo, ang mga tao na nakikinig doon and take it in heart. Okay? So dito napaka-importante yung when you hear and then take it to heart. Na yung anong ibig sabihin ng hear it and take it to heart? Pakinggan sa puso. Okay? Sa puso natin po ang salita ng Isinasa Panginoon. puso. Okay, di ba? Madalas natin sinasabi, isinasa puso ang salita ng Panginoon. Bakit sa puso? Kasi doon po tumitingin Why lang to ang take it Panginoon. to the heart? Yeah? Yan po ang Kasi doon center po- ng puso. Mhm. Yes. So it's because sabi nga natin yung it is where we cherish, it is where we keep the word of the Lord, no? Hindi sa isipan, no? Kasi intellectual lang 'yon kapag sa isip natin i-store, but we have to take it to heart. You know, yung isinasa puso natin 'yon, no? Kasi pag sinabing isinasa puso, no, kasi yun, tama yun, no? Because it is where, sabi nga ni Sister Ginaline, yun doon daw tumitingin ang Panginoon. Yes, that's true. You know, He's just looking unto our hearts. Yes, that's very true. Hindi siya tumitingin sa ating outward thing, but He's looking unto the heart, no? But aside from that, sabi nga natin, di ba sabi sa Psalm 119, di ba, napakaraming mga sinabi doon sa nung psalmist regarding the word of the Lord. Sinabi niya doon, I cherish your word unto my heart so that I may not sin. No? It keeps us from sinning. Kasi kapag when we hear it and take it in the heart, nangungusap lagi ang salita ng Panginoon. No? When we isinasa puso natin iyon. At kapag isang bagay sinasa puso mo, yun yung lagi ang nilalaman ng isipan mo, ng buhay mo. Diba? When you take heart onto something, kunyari, hindi lang yung, when it comes to the word, diba, pag tayo, sinasa puso natin ang isang bagay, kahit hindi salita ng Panginoon, diba, buong maghapon, yun ang nilalaman ng isip mo, diba? Ganun din naman, when you take it to the heart, when it comes to the word, yun yung, kahit ano yung ginagawa natin, nandun lagi, no? Nasa puso natin yon. Yun ang nilalaman ng ating puso't isipan, yung mga salita ng Panginoon. Kaya napaka-importante daw, sabi dito, the time is near. Kaya napaka-importante na merong nagpapahayag at meron dapat makinig. Kasi time is near now. We are now living in the end time. Sabi nga ni Paul, sabi nga ng Panginoon. Kaya napaka-importante pinapahayag natin itong salita ng Panginoon at mapalad daw po itong mga taong ito na nagpapahayag at higit sa lahat nakikinig at kapag nakikinig ito'y isa na sa puso yung kanilang mga narinig at may intensyon na ito ay kanilang gawin at i-apply sa kanilang mga buhay. No? Kaya mapalad daw po. So may blessing lagi itong mga taong ito kapag marunong silang gawin ito. When they read the word of the Lord and then those who hear are able to take it in their heart. Okay? Now, we still have enough time before we end. Let's go to question number 4. Read Job 23 verse 12. So nasa reading God's word pa rin tayo, no?
So nakita natin doon, napapalad yung mga nakikinig, mapalad yung mga ano at kailangang ipahayag. Okay, now in read, basahin daw natin yung Job 23 verse 12. How valuable did Job esteem God's word to be in his life? Paano daw pinapahalagahan ni Job yung Job, yung salita ng Panginoon pagdating sa kanyang buhay? Are you willing? Willing ba tayo to begin today to esteem God's word na kagaya ni Job? Okay? Now, tingnan natin po yung Job 23 verse 12. Ano ba ito? Okay? Ang sabi ni Job, dito sa verse na ito, chapter 23 verse 12, I have not departed from the commands of his lips. I have treasured the words of his mouth more than my daily bread. Okay. Now, can someone explain din, paano itinuturing ni Job yung salita ng Panginoon dito? Paano niya pinapahalagahan? Pag sinabing esteem, pinapahalagahan, na parang value, paano ganung kahalaga pinapahalagahan ni Job yung salita ng Panginoon pagdating sa kanyang buhay? Base dito sa Job 23:12. Mas prioritize niya, Pastor, ang spiritual food kaysa dun sa first, yung ano, sabi nga, than daily bread, kaysa mga pagkain. Diba? Yeah. Kung minsan mas prioritize natin yung physical food kaysa sa Yes. spiritual food. Yeah. So, para kay Job, hindi okay lang sa kanya magutom, pero mas inaano niya yung mga salita na nagmumula sa bibig ng Diyos. Sinasa puso niya at kanyang, kumbaga sa ano yun, ang kanyang binubulay-bulay, kaya siya ay hindi natutokso na ano, na give up sa bagamat Okay. sa dami ng kanyang pinagdaanan. Yeah. Thank you, Yan po. Sister Marie. Yeah, that's very true, no? Makikita ninyo dito yung kahalagahan, no? Pinapahalagahan niya diyan, no? More than anything in his life. Kaya sabi nga rin ni Brother Romeo dito, more than his daily bread, no? That's very true. Yun sabi ni sa chat natin, yun sabi ni Brother Romeo. So, napaka-importante nga yung sinabi ninyo, no? Na Sister Marie, na makita niya, pinapahalaga niya yung the word that will always comes out from the mouth of God. Okay? Di ba sabi nga dito ni Jesus Christ kanina that we have to really take every word that comes from the mouth of God, no? At dito makita natin that there is really truth that the word of God comes always onto his mouth, no? Sabi nga ni Job dito, I have not departed from the commands of his lips. Na he is not departing from what the Lord is telling him when it comes to his commandments, pero he is treasuring it. Pinapahalagahan niya yon. Yung mga salita na yon ng Panginoon na nagmumula sa kanyang mga bibig more than his daily bread. More than anything. Pag daily bread dito, hindi lang ito pagkain, mga kapatid, no? More than anything in your physical life, more than your family, more than your wife, more than your husband, more than your children, pinapahalagan mo ang salita ng Panginoon, more than them, more than your riches, more than yung trabaho mo, more than anything, no? Yung para bang ganung kahalaga ang salita ng Panginoon na nagmumula sa bibig ng ating Diyos, ito'y pinapahalagahan natin dapat more than everything, no? More than anything in our lives. Kaya nga dito, more valuable than his necessary food or anything about his daily bread. Okay? Although dito, yung maaring physical bread ang tinutukoy dito or food, but then kung i-apply naman natin ito sa ating in our context, hindi lang ito pagkain, kundi lahat-lahat patungkol sa ating physical na buhay. Dapat pinapahalagahan natin lalo ang salita ng Panginoon. Kaya nga, kung pinapahalagahan mo ang isang bagay, sabi mo nga, lagi mo yung sinasaliksik, lagi mong isinasaisip, no? Kaya ganun din naman. Kaya nga, pinapahalagahan mo ang salita ng Panginoon, parang treasure. Pag sinabi natin, you are treasuring the word of
the Word of God, para bang tinuturing mo siyang kayamanan. Okay? Pag sinabing treasure kasi parang kayamanan niya, no? Pwede nating maituring na parang kayamanan, o parang inalalarawan ang salita ng Panginoon na parang treasure, that because it is a treasure, you are somehow pinapahalagan mo yon more than anything that you have. Okay, mas mahalaga ito, ituturing mo siyang mas mahalaga kaysa sa mga bagay na meron ka, more, especially yung ating pong food in our everyday needs, no, yung lahat ng mga bagay na patungkol sa ating buhay. Kaya nga yun yung sinasabi natin, no? Kaya nga if you feel that the word of the Lord is somehow like a treasure, then we need to read it, no? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, haven't you read? Kailangan nating magbasa, no? Hindi lang po kanina nasabi natin reading the word of the Lord, but also reading, hearing the word of the Lord, but also reading the word of the Lord. Hindi lang tayo makukontento na nakikinig lang tayo every preaching, every Sunday, every Friday sa Nazarene, no? But then kailangan din nating magbabasa tayong lahat. Okay, we have to read the word of the Lord. And then when you read, we have to take it into our heart. Mapalad daw tayo kapag ginagawa natin yon. At the same time, when you read the word of the Lord, treasure it more than what you have in your life, no? And then don't depart from it. You don't depart from the word of the Lord. Kung ito ay ating buhay, at ito'y nagbibigay kalakasan, no? Kapag iniwalay mo yung sarili mo sa salita ng Panginoon, then you will not survive, isn't it? So kaya nga sabi ni Job, I will not depart from the command of the lips, kasi it is more than my daily bread. Ito ay mas higit pa sa aking pang-araw-araw na pagkain. So hindi ka magtatampo, hindi ka lalayo, mga kapatid, sa salita ng Panginoon. But then lalo tigit sa lahat na dapat tayo, we need to abide, we need to manatili sa salita ng Panginoon, mga kapatid. And how do we do that? By hearing the word of the Lord. Kaya kailangan natin pumunta sa simbahan. Hindi pwede lang na sa bahay lang tayo. Kung may pagkakataon punta tayo po. Hindi option ang magpunta sa simbahan. Hindi tayo mag-iisip, pupunta ba ako ngayon sa church? Hindi po yung pinag-iisipan. Hindi yan option whether we will go or not. Kung may pagkakataon at hinahayaan tayo ng ating mga employer, go. No? Take the opportunity. Kasi ang daming tao na hindi makapag-church dahil nga busy-busy. Ikaw naman, meron kang pagkakataon na magpunta sa simbahan para makinig ng salita ng Panginoon, magpuri sa Diyos, de lalo tigit sa lahat naman dahil mapalad daw tayo, no? Kaya hindi option po yun whether mag-iisip ka pa or magpe-pray ka pa ba kung pupunta o hindi. Kalooban na ni Lord yun na talagang pumunta ka, kapatid. So, I hope and I pray na kailangan natin po yun, no? So, I think from here we will stop. Okay? Continue na lang ninyo po yung ngayon, meron pang isang tanong, are you willing to begin today to esteem like God? Tayo ba lahat gusto natin kagaya ni Job na ipinapahayag niya? Are we willing to begin today na ganito dapat natin tinuturing, pinapahalagaan ng salita ng Panginoon? Amen. Amen. Di ba? Lahat daw tayo dapat. Yes. Okay. All of us. Okay. So, do you take time each day? Tuloy natin. Tapusin natin. Do you take time each day to read a portion of God's Word? If not, will you commit to begin today? Kasi kung pinapahalagan daw natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, and then we have to take time. Magkaroon daw tayo ng oras araw-araw para basahin ang salita ng Panginoon. Kung hindi pa, i-commit daw natin yon beginning today. Okay? If you know, sabi doon, if you want to esteem the word of the Lord, pahalagahan ang salita ng Panginoon, then magkaroon tayo ng time to read it. No? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, haven't you read? No? Tayo nakukumbik tayo kapag sinasabihan tayo ni Lord na ganoon. No? Para bang sina-challenge tayo ni Lord, haven't you read? So kailangan natin magbasa para malaman natin yon. Okay? So napaka-importante. Yes, it's important to hear, but it is also important, equally important to read the word of the Lord. Hindi lang pwedeng mag-hear lang tayo, hear ng hear.
but we have also a responsibility to read the word of the Lord every day. Okay, hindi lang tayo makikinig lang sa mga preaching every Friday, Sunday, but then we have to read the word of the Lord every day. Okay? So let's stop on that, and then tuloy natin po yung lesson natin, no? Pag-aralan natin. I will let you know kung makakapag-aral po tayo next week. Kasi during that time, nasa Saudi po ako. I will be visiting our church in Saudi Arabia. But then, I will let you know if we have time. Kung libre po ako ng Wednesday na yon ng time, the same time here, then we will continue po. But let's just continue answering po yung mga questions natin. If I will let you know kung may pagkakataon, tutuloy po natin. Okay? I will be visiting you on August, as what I have said to Sister Seni and Brother Romeo and Sister Mylene. I will be there sa August po. I will try to my best to be there for 3 Fridays and 3 Sunday. Okay, so just pray for it na mag-push po itong trip ko dyan by August, and then after August balik po siguro ng anniversary natin, whether October or November, whatever will be the anniversary. Okay, so praise God po for joining us. Okay, let me just stop this, and then let us